Hi guys, what's up? Ito na po ang part 8 ng ating chess opening surprise sa Sicilian defense. Bago tayo magsimula ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang free chess ebook na pinakita kanina. Okay, start na po tayo. E4, C5, Knight F3, D6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, at Bishop D7. So dito sa Bishop D7 na to, nung nabasa ko to sa libro about sa move na to, ito ay tinawag na Kupritchik's Bishop D7. So napaisip ako, tapos tinignan ko to sa database, kaya tinawag ito ng author nung sa book na yun, kasi ang dami palang nalaro ni Victor Kupritchik sa move na to. So ito yung tira na pwedeng maraming pupuntahan or patutunguhan na variation or setup. Pwede siyang mapunta sa Dragon or Skevin Engine. Tapos minsan, pwede din naman itong gamitin para makaiwas sa Yugoslav or Keres attack ng puti dyan. So ituloy na po natin. Tapos dito after Bishop D7, marami pong pwedeng itira ang puti dito. So meron po siyang Bishop E2, merong G3, merong Bishop E3, tapos meron ding Bishop C4, tapos meron ding Bishop G5. Okay, so unahin muna natin ang Bishop E2. Sa move na Bishop E2, yan. Ito medyo sharp daw po kasi ito sabi sa libro. So after Bishop E2, ang pwedeng gawin ng itim dito ay mag G6 or E6 naman. Unahin muna natin ang E6. After mag E6, pwedeng gawin ng puti dito ay G4. Bali, similar din ito sa Keres attack ng Skevin Engine variation. Tapos ang gagawin naman ng itim dito ay mag H6. Tapos magpo-pawn storm na dito ang puti. So pwede siyang mag F4. Tapos mag E5 naman ang itim dyan. Kailangan niyang mag-break ng pawn dyan. So ang gagawin naman ng puti dito ay Knight F5. Tapos Bishop C6. Bishop F3. Tapos G6. So after G6, atras lang may Knight G3, Knight BD7. Tapos after mag-develop ng block, pwede naman gawin dito ay mag F5. Tapos G5, A4, A6, Queen E2, Bishop E7, Bishop E3. So ang purpose namang Bishop E3 ay para kontrolin yung diagonal na to. So from dito G1 to A7. After Bishop E3, mag-move naman ng block dyan ng B5. Tapos A5. Tapos Bishop B7. Dito po, ang evaluation ng engine ay equal after 16 moves ng black. Pero sa laban ni Surab Isturova versus Vadim Jajintsev noong 1997, bali ang nangyari po dito ay nanalo po ang itim after 36 moves. Yan. So dito, bali equal lang after 16 moves. Kaya ang nangyari doon na sariling diskarte na lang nila after 16 moves doon. So yan po yung pwedeng mangyari kapag ka nag-E6 yung itim dyan. Yan, E6. Ngayon, tignan naman natin ang move na G6. Pagka nag-G6 naman, similar pa din ang gagawin dyan. So, G4 pa din ang move ng puti dyan. Tapos, sasalagin lang yan, merong H6. After H6, pwedeng Bishop E3. Tapos, E5. Tapos
atake ang puti dito eh. Meron siyang knight b5. Yan. So may threat siya dito sa may d6 or sa may yan, yung pawn sa may a7. Tapos ang gagawin naman ng ng itim dito ay mag-move ng bishop c6. Kapag ka nag-knight c6 naman kasi, yan, after knight c6, pwede na kaagad kainin to eh. Pero meron pang mas magandang kasunod na g5. Kung saan kapag ka kinain ng black yan, nag-h takes g5, is merong pwedeng tumira yung puti dito ng yan, bishop takes g5. Para kung sakaling mawala man yung kabayo makipag-exchange, makakatalon yung kabayo sa may d5 tapos may threat yung dalawang knight sa may c7. Although pwede din ang move na after kainin ng black yung pawn sa may g5, pwede ding mag knight takes d6 na agad. Yan. So dito pa lang pagkakinain na yan, mahirapan na yung itim dyan na mag-castle. So yan yung kagandahan pagka nakapag knight db5 ang puti dyan. Tapos kapag tiniraan niya ng knight c6. Kaya ang move ng black dito ay bishop c6. Bishop c6 tapos kakainin na yung pawn sa may a7. After knight takes a7, ang dapat tira dito ng black ay bishop takes e4. Hindi kasi pwede yung knight takes e4 dito. Pagka knight takes e4, knight takes c6 lang. Tapos knight takes c3, knight takes d8, knight takes d1, rook takes d1, king takes d8, tapos bishop c4. So dito, ang evaluation po ay white is better kasi merong bishop pair ang white, tapos yung black meron siyang isolated pawn sa may e7. So lamang dito ang puti kapag ka nag-knight takes e4 ang black. Yan, so nag-knight takes e4. Kaya ang move ay bishop takes e4, tapos knight takes e4, knight takes e4, at dito merong move na queen d5. So ito din yung disadvantage naman kapag ka nag-bishop takes e4 ang puti, ang black. So decisive advantage for white kasi merong threat sa may kabayo. Tapos meron pang threat sa may pawn sa may b7. Yan. So yan yung move na bishop e2. Ito yan. Ngayon, tignan naman natin ang move na g3. Pag nag-g3 ang puti dito, ang kalalabasan po kasi nito equal lang eh. So merong may knight c6, bishop g2, e6, castles, a6, knight takes c6, tapos bishop takes c6. So yan naman yung laban ni Incube versus Wojciechowicz sa Regensburg noong 1996. So equal lang po yan. Ngayon, tignan naman natin ang bishop e3. Pag nag-bishop e3, so develop sa dark square bishop, ang gagawin naman ng itim dito kasi ay gagambalain niya agad yung bishop sa may e3. So magna-knight g4, tapos ang tamang dira dito ay bishop g5 lang. Hindi ka na pwedeng mag-retreat dyan sa may d2 or sa may c1 kasi sayang lang yung tira. Kaya ang move dyan ay bishop g5, tapos magtitreat ang black, mag-h6. Ang gagawin naman ng puti dito ay bishop h4, tapos g5. Yan, tapos bishop g3 or bishop g7, bishop g7. Tapos queen d2. Yan. And then knight c6, knight d3, a5, a4, tapos rook c8. At dito, playable pa din ito. So, medyo unclear pa din yung position para sa dalawang naglalaro dito. Ito naman ay nasa laban ni Waymeyer versus Atalik sa may Groningen Open noong 1997.
Okay? Dito po kasi nung sa tira ng black after bishop g7, pinakita ko po ay queen d2. So pwede din po dyan yung bishop e2 para may threat sa may knight sa may g4. Tapos susuportahan yan queen c8 and then knight d5. Para kung sakaling nagkapalitan man dito, maatake yung c7 doon. So ang ginawa ng itim dito ay umatras na. So nag knight e5 na. Tapos nag c3. Knight bc6. Knight f5. Bishop takes f5. E takes f5. And castles. Okay? So dito, equal pa din. Yan naman yung laban ni Sulipa versus Koprichik na. Yan. So nangyari yan sa Groningen Open din noong 1997. Tingnan naman po natin ang move na bishop c4. So okay na po yung b3, bishop e3. Tingnan naman natin ang bishop c4. After bishop c4, ang tira naman dito ay knight c6. Tapos ito ay matatranspose na sa may Sosin or Richter-Rauser or Dragon. Pagka nagsusin po kasi yan, mag-e6 na yung black dyan. Pagka after mag e6 tapos magbi-bishop g5 naman yung puti, yun na yung Richter-Rauser. Kapag ka yan, g6, yan na yung Dragon. So yun nga, sinabi ko kanina, maraming pwedeng puntahan yung move na bishop d7. So dito, nag-knight c6 na. After knight c6, yung pwedeng gawin dito ay castles, g6, knight takes c6, b takes c6, knight d5, and then bishop g7. So yan yung tamang tira. Kasi kapag nag-knight takes e4 yan, so bad move yan. Meron kasing rook e1. So ang mangyayari dito sa may kabayo sa may e4 is pwede nang makakain yan mamaya. Kasi kung sakaling susuportahan pa din yan, and let's say nag f5, is meron lang f3. Na kung saan pagka umalis yung kabayo, let's say nag knight c5, meron lang knight f6 checkmate. Ayan. So alanganin na yung knight takes e4 na move. Kaya ang tira dun ay bishop g7. Ayan. Tapos bishop g5, bishop takes d5, e takes d5, castles, rook e1, h6, bishop h4, a6, a4, rook e8, c3, knight d7, bishop b3, bishop f6, bishop takes f6, e takes f6. Nag-e takes f6 ang itim dito pero para meron siyang counter attack. Kasi kung sakaling knight takes f6 lang yan, eh parang tuyo yung laro nila. So dito ang ginawa ng paraan ng black para magkaroon siya ng counter attack. Kaya nag-e takes f6, queen d4, rook e5, f4, rook takes e1, rook takes e1, b5, bishop d1, queen b6, rook e7, queen takes d4, c takes d4, knight b6, a5, king f8, rook b7, at knight c4. Bali dito, ang laban ay equal din. So, nangyari ito sa laban naman ni Mortensen versus Larsen noong 1994. So, tignan pa din natin ang move na bishop d5, bishop g5 din. Oops. So, after bishop d7,
papakita naman natin ang bishop e5. Yan. Tapos e6. Ito yung linya naman ng Richter-Rauser variation. So dito after e6, ang pwedeng gawin ng puti ay meron siyang tatlong pwedeng gawin dyan. So pwedeng queen d2, f4, or knight db5. Yan. So unahin na po natin ang f4. Pagka nag f4, ang pwedeng gawin dyan ay knight c6, knight db5, tapos queen b8. Nag queen b8 yan para may suporta sa may pawn niya sa may d6 kasi mag-isa lang ng bishop. Ngayon, after queen b8, meron lang move na e5, tapos d takes e5, bishop takes f6, g takes f6, queen d2, f5, castles queenside. Nag-castle queenside kasi may atake ang puti doon. So ang gagawin naman ng itim dyan ay queen d8, f takes e5, knight takes e5, queen d4. So bali dito ang evaluation ng engine naman ay slightly better sa puti kasi merong double pawn ang itim dito. Tapos nasa langan din yung kabayo ng itim dyan. So dito, ito yung laban ni Van den Dowel versus Kuprichik noong 1996. Tignan naman po natin ang move na queen d2. So yan yung f4. Ngayon naman queen d2. Yan. After queen d2, ang pwedeng gawin dito ay a6, f4, h6, tapos bishop takes f6. Hindi kasi pwede ang bishop h4 dyan. So madadali lang yung kanyang isang pawn. Kaya ang ginawa ay nakipagpalitan na lang. Nag-bishop takes f6, queen takes f6, castles, knight c6. So ito, equal din sa position nila. Okay? So tignan naman po natin ang knight db5 na move. Ayan. After knight db5, bishop takes b5, bishop takes b5, knight c6, queen f3, h6, bishop h4, bishop e7, e5, knight d5, bishop takes c6, b takes c6, bishop takes e7, queen takes e7, queen g3. So nag-queen g3 para may threat sa may pawn sa may g7. Tapos dito ang move ng item ay d takes e5. Tapos nag-queen takes g7, queen f6, queen takes, knight takes f6, tapos castles queenside. So dito ang white po ay slightly better dahil sa mga pawn islands ng itim dyan. Ang pawn islands kasi ng puti ng itim dito ay medyo madami. Isa, dalawa. So ito, bali isa lang yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Samantalang ang puti dito ay mayroong isang pawn island. Tapos dito sa kabila naman, isa din. So meron lang siyang dalawang pawn islands. Pagka sinabi po kasing pawn islands, yun yung connectivity ng mga pawns diyan. Ito kasi connected yung tatlong pawns ng puti dito sa kaliwa. Tapos sa kanan naman connected din yung tatlong pawns niya. So may masasabi po natin na isang pawn island to. Tapos dito sa kaliwa, isang pawn island. Tapos yung black po kasi ito. So walang kasama to. Isang pawn islands na yan. Tapos dito itong tatlo sa may E tsaka F na pawns niya. Isang pawn islands din yan kasi connected naman. Ito namang C pawn, mag-isa lang niya, wala siyang connection. So, isang island po ulit yan. At yung A pawn naman, isang pawn island din yan. So, bali, 1, 2,
3, 4. So, lamang dito ang puti. Okay? So, yan po ang culprit chicks, Bishop D7. So, ang conclusion po dito sa Bishop D7 na move ng black, sa panglimang move niya, bali flexible. Madaming options dito ang black. Pwede siyang mag Najdorf, 7 engine, yan, mag dragon, or classical. Kumbaga, itong move na Bishop D7 ay waiting move. Hinihintay niya kung ano yung ititira ng puti, tapos mag-iisip na lang yung black kung ano yung i-reply niya after mag 6 move or tumira ng pang-anim na tira yung puti dyan. So, yun yung kagandahan ng Bishop D7. Okay? So, maraming salamat po.